Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong, ano ba ngayon? Miyerkules mga idol, no? Ng umaga. So ayan, matindi-tindi ang mga news natin ngayon. So kung kahapon, BitGet, yung na-features, na-features, no? Na-features dito sa Bitpinas o yung nagkaroon ng update o news sa Pilipinas. Ngayon naman, Bybit, no? Sabi dito, punta tayo sa Bitpinas mga idol, no? Kasi ano yan eh. Ito muna, no? Bybit launch in the Philippines where user can send payment using 16 available crypto through QRPH, no? Sabi dito, another international crypto exchange products that can be used to pay crypto for QRPH payment. Bybit. Bybit Pay is fully integrated with the QRPH national standard, allowing users to scan QR codes and make payments via Bybit Pay app at participating merchants, no? So ayan yan. So kung kahapon ang news natin is yung BitGet, ito, no? BitGet, mga idol. So ngayon naman, Bybit, mga loads, no? So ano ba talaga? Medyo naguguluhan ako dito sa Pilipinas, mga loads, no? Ba't nagkakaroon ng mga ganitong news kung meron silang batas na pinapasa na, alam niyo yun, yung wag i-promote. Paano to? Mga idol, hindi naman natin pinopromote, no? Kasi ito balita to, binabasa lang natin. So, binabalita lang natin. There's no promoting happening in this video. 'Di ba? So, ayan, grabe. So, ito yung unang news natin. So, kung kahapon, BitGet, ngayon naman Bybit. So, ano naman susunod? No? Ano pa ba yung mga crypto exchange na ano? Mexi, ano pa ba isa? May isa pa yung may X, nakalimutan ko. So ayan mga idol, no? Bago tayo mag-start ng mga news natin, alam niyo na, palike muna ng ating video. Syempre, sa mga hindi pa na-subscribe diyan at gusto ng mga ganitong update sa crypto, everyday news, sa trending news, sa X, mag-subscribe na kayo sa ating channel mga idol, no? Syempre, check niyo yung mga link sa description natin. Makakatulong sa buhay natin 'yan. Ayan. So grabe, no? So ito naman. Ito medyo trending news to, lalong-lalo na sa mga crypto content creator ngayon, no? Yung Visa CEO, we are bullish on crypto and stable coins, no? So nagpa-interview siya diyan. Medyo mahaba yan, 2 minutes, pero parang ano lang yan mga idol, no? Bullish sila sa stable coin. Mga idol, lalo na yung Genius Act na malapit ng pirmahan, 'di ba? Pipirmahan na lang yun ni Donald Trump. Mga idol, babasahin niya lang ng konti, tapos pirma na. Tapos, andyan na. Diba? So, isa yan, no? Itong ating Visa. Sunod naman, syempre, yung Robinhood CEO naman. Bitcoin and crypto will replace traditional finance. Ayun yung sinabi niya rito. So, ito, maiksi lang to. 54 seconds. So, pakinggan natin. Tapos, bilisan lang natin ng konti. I do think that crypto itself, there's two ways to look at it. One is a tradable asset like options, futures, and equities. The other is as a fundamental underlying technology. Right. And in the second lens, it's the next stage in evolution. We've gone from paper and pencil, filing cabinet-based financial services to mainframe to on-premise, and then more recently cloud. Now, crypto is the next stage in that, where a lot of the business logic that we've required businesses to actually build is now shared infrastructure. So exchanges, lending pools, payment processors, all these things are replaced by software. So I think in the future, crypto technology will power trading and all sorts of financial services, including trading in stocks and other TradFi assets. So the two will fully merge. Grabe yun, mga idol, no? So, hindi na mga normal na tao na lang yung nagbo-voice out, no? Nagbibigay ng opinion nila tungkol sa mangyayari sa crypto, no? Ano na, pati mga CEO na, no, ng kanilang ng mga big company, no, nagsasabi na sila ng ganyan, mga idol. So matindi to, napaka good news nito mga idol, no. So eto naman yung malupit na mainit kagabi habang nagda-trade si Boss Robo, nanonood siya ng live. Ang ito naman, sabi dito ni Bersan, Black Swan Capitalist, the US dollar lost another 10% of its global store of value status this year. And that's just the surface, sabi niya, no? We haven't even touched on the destructive loss of purchasing power at home. That's why they rushed the RLUSD stablecoin to create demand for digital dollar, sabi niya, mga idol, no?
Si Boss KGX talaga. Magulo talaga eh, no? So, ayun. Ayan, so, that's why they rushed the RLUSD stablecoin bill to create demand for the digital dollar. Pansinin nyo, bakit niya sinabing RLUSD stablecoin bill? Hindi lang stablecoin bill yung sinabi niya o yung Genius Act bill. Kasi mga Lodi, sabi nga, kaya tinawag na RLUSD kasi sinasabi nila Ripple, 'di ba? Ripple 'yan. Pero laging tinatawag ni Brad Garlinghouse na sabi niya, I just love to call this real USD. Real USD. That's why kaya nga sinabi ni Vincent, no, bakit sa tingin nyo bakit tinawag na RLUSD yan? Kasi ayun yung real USD. Ayun yung sinabi ni Vincent, di ba? So, kaya ang sinabi rito ni Bersan, that's why they rush the RLUSD stablecoin bill. Kasi parang ang pinupoint niya rito, mga Lods, is yung Genius Act is talagang ginawa yan. Ang pinaka makikinabang niyan or something na talagang magbe-benefit is yung RLUSD. So that's why binaano na raw nila yan. Nirarush nila. 'Di ba? So ayan, dahil nga nagkakaroon na ng problema sa yung yung dollar, no, bumababa na yung niya. Yung lakas niya, yung kapangyarihan niya, no. So ito medyo bad news to, mga idol, lalong-lalo na sa mga meme coin. No? Ito, pakinggan nyo mga idol bago tayo magbigay ng comment dito. Ultimately, a decision taken by the SEC under Chairman Gensler, not solely Chairman Gensler, but it was a decision taken at that time, deeming that they weren't securities, that they were... Ulitin natin, di nabanggit yung meme coin ulit. The meme coin phenomena is ultimately a decision taken by the SEC under Chairman Gensler, not solely Chairman Gensler, but it was a decision taken at that time, deeming that they weren't securities, that they were non-security tokens, and it prompted a major issuance of things like meme coins. In my view, the Clarity Act would go a long way to, I think, cleaning up that side of the market. So ayun, nakita niyo yung mga idol, lilinisin na yung mga that side of market. So baka raw yung mga pinakatamaan is yung meme coin kapag lumabas yung ating regulatory, no? They're coming after meme coins when the take two, okay? They're coming after meme coins. When regulations are in place, there will be a flood of liquidity to legitimate companies and projects in this space such as XRP. So, playtime is over. Ayun yung sinabi niya, mga idol, no? Yung mga meme coins. Ayun yung sinabi niya dito, mga Lods, no? Parang pag lumabas yung regulatory law natin, mga idol, mukhang malilinis, no? At yung mga meme coins is mukhang sila yung matinding tatamaan. Meron pa naman akong 2 meme coins na hawak, no? Nasa top 10, ay nasa top 20 something yung meme coins ko, mga Lodi, matagal ko nang hawak yun. So, hindi ako sure kung anong gagawin ko doon, pero i-risk ko pa rin yun. Total, ando na yun mga Lodi. Hindi ko sinasabing bumili kayo ng meme coin. Sabi nga dito, wag na kayong bumili or something na ayun yung mawawala. No? Pero, nasa inyo yan. Do your own research, mga idol. No? Hindi ako financial advisor. Sa advisor, alam nyo naman yan. So, pag-aralan nyo na lang. Sa tingin ko naman, may mga meme coins pa rin na matitira, pero hindi yung mga shit coins. Parang, shitcoins kasi parang wala lang talaga yan Ano lang pump and dump, rug pullin lang yung mga tao. Di ba? Parang ganun. So, kung may matira man na meme coin, siguro yun yung matitibay lang. No? Yung talagang malupit na meme coins. Sa tingin nyo, kapag lumabas tong regulation na to, dapat, ang tingin ko lang dapat magkaroon na ng, lumabas na yung X-payment dito sa Twitter. Kasi once na lumabas niyo yung X-payment dito sa Twitter, malamang i-adapt niyo yung Dogecoin. So, pag lumabas yung regulatory, hindi, kumbaga, maliligtas na agad yung Dogecoin kasi may utility na siya. Nandito na siya sa X-payment. Hindi naman na siya matuturing na meme coins. Di ba? Kasi may utility na siya. No, siguro, kaya hindi pa nilalabas yung regulatory, hinihintay pa yung X. Pero hindi ako sure. Tsaka yung Dogecoin kasi, mga idol, may mga nag-apply ng ETF dyan no? Yung ETF na spot ETF. So, ba't naman sila mag-apply ng spot ETF kung alam nila na pag pumasa yung o lumabas yung law, tatamaan yung Dogecoin at magiging zero or something. Di ba yung
nakaraang sinabi yung binalita natin na sinabi, hindi lang si Brad Garling ang nagsabi nun, meron pa mga iba nagsabi na pag lumabas yung ating law, 99% ng mga crypto is magsisiro. Ba? Kaya yung 1%, alamin nyo kung ano yung mga yun, mga idol, no? Ayan yan, medyo bad news yan sa mga meme coins. President Trump is reportedly dropping an execute order. Wait lang mga idol. Nandun sa tapat ng lotohan. Lotohan. Sa Commonwealth kita daan. Tingnan mo ko din, yung mga camera din. Bye-bye. Good luck. Yo. Ayan, game. Dumating yung aking brother. Hihiramin niya si Rocket. So, ayan, binigay ko lang yung susi. So, ito na. President Trump is reportedly drafting an execute order to stop banks from cutting off crypto firms, pushing back on Operation Checkpoint 2.0 from the last administration. The move could secure fair, ito yung kaya niya ginawa, no? The move could secure fair banking access for crypto and ease pressure across the industry, mga idol, no? So, goods na goods yan. Sabi nga dito ni Card Cubs, bullish if true, but we'll have to see how it plays out. Sabi niya, he's the best. Wow, chiquito. O, yun, mga idol, no? So, good move yan pagdating kay Daddy Trump, mga idol, no? So, eto na. Eto naman, eto mga idol, alam niyo yung, alam ko yung mooding, hindi ko alam kung may utility na to, pero sikat, hindi ko alam kung sa Thailand ba o Taiwan. Thailand ba o India, nakalimutan ko na eh. Basta itong mooding, mga idol, coins to, alam ko sikat dun sa, it's either Thailand o India, nakalimutan ko eh. Sabi dito ng Binance US, we're about to go mooding mode. So, dito, sa post na to ng Binance US, kung ikaw, naghahabol ka ng something, parang pinopromote nila yung mooding. So, chinek ko ngayon yung mooding. Dalawa kasi yung mooding, hindi ko alam kung ano dito. Mga idol. Matagal ko nang alam to yung mooding na to. So, pwedeng eto, hindi ko alam eh. Bale, may mga magko-comment dyan na mahilig sa mga meme coins dyan, no? Sa max natin, nako, medyo sobrang drop din itong mooding na tong isa na to. Pero sa tingin ko ito yun eh. Kasi in 7 days, medyo nag-pump siya. 'Di ba? Ano pa yung isang mooding? Mooding talaga. Itong isang mooding naman na to, negative naman to. 7 days, 24 hours. 1 month, bagsak to. So sa 7 days, nung nakaraan pa to at saka to, 8 pesos. Nag 6 pesos lang siya nung June 23. Mga loads, no? Last day. Hindi ko alam, paki-comment nga sa mga mooding holders dyan kung ano yung tunay na mooding. Yung 8 pesos ba o yung may 0.00 pa lang. Diba? So ayun, parang inano ng Binance US, no? We're about to mooding mode. Ang pogi nito. Di ba? Ang cute mo. Kamukha mo yung classmate ko. Dati. Ayan. Magkamukha kami nun. So, ayan Kasi ito naman. Sabi dito mga idol, no? Ayan Sa mga wala pa palang crypto exchange dyan, mga idol, dyan yung ating link sa description, sa baba, mga loads. Na? Punta na tayo dito. This is an XRP Ledger sidechain. It seems, are they bridging and how? Sabi dito. Huge news. The ECB's official doc reveals XRP Ledger as the tech backbone for Axiology DLT. XRP is powering the future of finance, mga loads, no? So ito mga lodi, kita nyo dito. XRP, no? Notes and amount of from issuers which use XRP payment transaction, mga idol, no? XRP. So sabi nga dito, sino ba yung napanood ko dito na
6 times daw binanggit yung XRP dito sa file na to mga lods. So parang sinabi, ano pang inahanap nyong parang confirmation, andyan na, nakasulat na. Di ba? So grabe yan. Ripple Axiom DLT has shortlisted for the UK's Unicorn Kingdom Pathfinder Award, launched by the UK's Department by Business and Trade. O, ayan mga lods, no? So, andyan na. Magmamaya na to, mga bandang dito na yan. Ayan. Dito muna tayo. Eto mga idol gusto ko lang basahin to kasi dito sa comment ni Mitchell Lionheart. Pero binasa ko lang to. Maski naman ako medyo na-OA-yan ako dyan, pero syempre kung mangyayari yan, goods na goods. Sabi dito, just curious, who here actually believe XRP will hit $100 by 2027? 2027 pa to mga idol sa inyo sinasabi niya. So ngayon, nag-comment dito si Mitchell Lionheart. Sabi niya, XRP reaching $100 is extremely cheap. Sabi niya, no? People have no idea what XRP is and why they even hold it. Diba? People still look at XRP as a crypto token. That's the ignorance level we are at, sabi niya mga idol, no? People are going to be shocked what XRP is about to do this year. 10,000 plus. Mark my word, sabi niya. Mark my words. Sabi niya, tapos pinakita niya yung mga partnership, no, na involve yung Ripple and XRP, mga idol, no? Dito pa lang wala pa yung IPO diyan, 3 lang to diba? Let's do some crazy XRP projections. Hindi na play baka kasi maano pa tayo. Post ko na lang. Ayan, no? Alam niyo isa pang reason kung bakit nasabi niya siguro to. Maski ako medyo nako-convince niya ako kasi mga idol nauubusan na ng XRP sa mga crypto exchange. Upbeat just got drained. More than 5.5 billion XRP gone in hours. What the F is going on? Sabi niya, no? Hindi lang Upbeat, ito 3. Saan ba? Dito naman sa Binance, mga idol nagkakaubusan na ng XRP sa mga crypto exchange. Ito yung Upbeat, tapos Binance and Bitstamp. Ayan mga lodi So bakit kaya nagkakaubusan na mga idol, no? Tapos sabi dito, why price is still 2.18, no? Ayun sinabi niya rito, kung nagkakaubusan na, bakit bakit ang baba pa rin ang price? Lagi may nagtatanong yan sa atin. Dami-daming partner, dami-daming project, dami-daming na-involved na sa mga bangko, bakit ganun pa rin yung price? Ilang beses na natin pinaliwanag dyan, pero ito ulit sabi dito, kung bakit. The current price of XRP is always irrelevant, hidden behind closed doors. Price is fixed and set. Agreement are made. All it takes is one click on an algorithm. Liquidity is set to new targets. Bots unleash the tidal wave of investment. 99% of crypto Twitter has no freaking clue. Mga idol, no? Sino ba magpi-flip ng switch na yan? Mga idol, sino ba? Ito na. Sabi dito ni David Sarge. Kasi bumalik na yung magpi-flip ng switch, mga lods. My favorite theory of Arthur Brito. Ito nga si Burrito. Mysterious post is that many years ago he set up a dead man switch, no? Many years ago he set up a dead man switch to send the private keys to his XRP Ledger accounts. To me, if he doesn't post for 15 years and he can't remember how to shut it off, no? Kumbaga magtutuloy-tuloy na daw. Sabi dito ni Edo Parina, kilala niyo na yan, no? Isang XRP enthusiast. Whoever in charge of flipping the switch, hurry up. The XRP community is ready. Ayun yung sabi niya diyan, mga idol, no? So grabe, no? Sa akin, antindi na ng mga nangyayari ngayon Alam nyo, sa tingin ko, etong panahon na to, kasi magkakalahati na tayo ng taon. At alam nyo, ang hinihintay ko ngayong 2025 is yung bear months. No? Yan lang yung pinaka-hinihintay ko, mga idol. 4 years kong hinintay itong
taon na 2025 at ang hinihintay ko ditong months is yung actually hindi nga September October to December ako naghihintay talaga. Kasi September meron pang ano yan meron pang sa history kasi ng cycle, September always bad month, no? So dun yung pinaka kumbaga magpa-pump din bad month din lipad parang ganun. So ang tagal kong hinintay itong taon na to, mga Lodi. So andito na tayo. So but ako sa tingin ko lang to this is the last chance, no? Yung time na makikita natin yung mga presyo nito na ganito, no? Yung Ethereum na yung XRP na nasa 123, yung BNB na nasa 36, no? Malamang sa tingin ko pag nag 2026 na first quarter, hindi na ganito mga presyo niyan. Mga idol, ito nakikita natin, may 9 pesos, may 33 pesos. Lahat to magbabago. Pag clip nyo tong video na to, pagdating ng 2026, malalaman natin kung magkano na itong mga nandito ngayon, no? Ngayon na yung sa akin lang to, no, yung last chance para makasabay o mag-ipon o magbudega, no, ng mga gusto nating paborito nating mga coins. Kasi malapit na yung hinihintay nating yun, di ba? Sa akin lang yun Sabi ko I'm not a financial advisor, mga idol, no? So ito, kasi nga syempre yung iba sinasabi wala na, no, wala nang pump, nasa bear market na, magbenta na kayo dahil hindi pa taas ang kasunod kundi pa baba. Marami nagko-comment yan sa akin dito, no? May mga ganun. Wala na yan. Benta nyo na, wag yung sayangin yung profit nyo, di ba? Ginaganon pa, no? Benta nyo na yung mga crypto nyo dahil wala nang alt season. Hindi na magpa-pump, pababa na yung sunod. Tapos na yung bull market, bear market na. So ito yung sagot sa inyo ni ZZ. Hindi ako yung sumagot. Si ZZ na sumagot. Kilala nyo na yan. Binance founder ZZ says, if you sold the dip, you need to unfollow the weak minds and follow the right people. Di ba? So, si Bezinga, may nag-comment pa rito. Dips test you. Don't let monetary fear drive your actions. So kasi ganito lang yan mga idol Kung sakaling wala nang alt season, wala nang kumbaga wala na, no? Bear market na talaga. Wala naman akong ibang gagawin kundi i-hold ko na lang yan. Bawi na lang tayo sa susunod na bull market. 'Di ba? Kasi ganoon na lang wala ka namang ibang gagawin Anong gagawin mo? Benta mo na ng patalo. Ganoon, 'di ba? So i-hold mo na lang. 'Di ba? Ganun yung sa akin, i-hold ko na lang siya. Pero kung ganun pa rin yung cycle, katulad pa rin ng dati, so tama yung tama yung landas na tinatahak ko, mga idol, ibig sabihin, pasok yung plano ko doon kapag nasunod yung cycle. Mga lods, no? Medyo tatama yung timeline na pinili natin, tatama yon. Pero kung hindi siya tumama, nagbago, ibig sabihin nagbago na talaga yung cycle. No? Huwag na nating asahan na mag-continue pa na parehas yung cycle sa mga susunod na cycle kasi nagbabago na pala talaga yung cycle. Ganun yun. May isip ko na agad yun, no? Ganun pala. So, ibig sabihin, nagbago na talaga yung cycle. So, ang gagawin ko ngayon, hold ko na lang muna ngayon. Hindi pala kumbaga, pag-aralan ulit natin kung ano na yung mga susunod na mangyayari. Ganun yung sa akin. Pero, kung ganun pa rin yung cycle, kumbaga may mga natitest pa rin, may mga nafafad pa rin, may mga nahuhuli pa rin. Tapos yung timeline, tamang-tama pa rin yung pasok tayo dun, mga lods, no? Pasok tayo sa timeline na yon, no? Yung plano natin, yung strategy natin. So ayun, ganun yung sa akin ngayon, mga idol, no? So sabi nga dito, kung weak minds, no? Unfollow the weak minds, no? Wala mo na akong pinapollow Yeah. So kayo, yung mga nanonood, no? Kung sa tingin nyo weak minds ako, unfollow nyo na lang ako. Ganun lang, no? Basta ako ngayon sa tingin ko, ito na yung last chance, no? Last month, siguro mga ano ba ngayon? June, July, August. Ayan, yung mga kumbaga chance yan para alam niyo yun, makapag-ipon ng hanggat kaya nyo lang. Huwag nyo namang sabi nga nila nandoon pa rin tayo sa kasabihan na invest what you can afford to lose. Huwag nyong ibenta yung mga
ano nyo para or something na mangutang kayo, nako, hindi magandang ano yun, strategy yun, mga idol, no? Yung mga nangungutang para lang mag-invest. Tapos, pag natalo, di doble yung utang mo. Hindi mo na napakinabangan yung utang mo, talo rin yung ano mo, yung inutang mo, di ba? So, invest what you can afford to lose lang at malalaman natin yan ngayong cycle. Ito talagang 2025 yung hinihintay natin, no? Simula 2021. Sipin niyo yun. Simula 2021, nagbubudega ako, sinasabi ko, hindi, pang 2025 to, mga idol. Kunin ko to, 2025 ng last quarter. Hanggang ngayon, sinasabi ko yun. Simula 2021. Ayun lagi yung sinasabi ko. Last quarter ako, 2025. O ngayon, 2025 na. Tangin na ngayon pa ba ako sa suko? Ngayon pa ba tayo mawawalan ng gilas? Mawawalan ng loob? At magbibenta ng maaga? Ang kulit mo nun. Magkaganon. Tapos madadala ako sa mga nagko-comment dyan na, benta nyo na yan, ganyan, wala na yan. Ay, oo nga, sabi niya kasi, nag-comment siya, benta ko na daw. Sige na nga, benta ko na. Sayangin ko na yung 4 na taong kong hinintay. Ina-mindset. So, ayun ha. So, ayun yung update natin ngayon, mga idol, no? So, sa tingin ko, puro good news yan. Nagsimula tayo dito sa Bybit, no? At dito sa mga CEO, no? Na talagang naging pro-crypto o talagang hinihintay na nila yung innovation natin. At syempre, yung comment dito, no? Ni Jerome Powell. Yung iba kasi minamadali, no? July, no, dapat mag-cut rate na sila. Pero ako sa akin wala, hindi man ako nagmamadali, kasi July pa lang eh. Sabi ko nga mga idol, hangga't wala pang bare months, kahit bumagsak pa yan, wala akong pakialam eh. Mas gusto ko pa yung bumagsak eh. 'Di ba? Kasi sa ano tayo, last quarter tayo babanat eh. 'Di ba? So ayan. Tapos ito yung mga meme coins, no, na sana pag-aralan niyo yung mga meme coins na in-hold nyo, no? Hindi ko sinabing ibenta niyo yung mga meme coins nyo. Bumili kayo, wala akong sinasabi, ha? Ayun lang yung sinabi dito ni Manong, di ba? Na once na magkaroon tayo ng law, mukhang ang tatamaan is yung mga meme coins, di ba? Sabi nga, they're coming after meme coins. So, ayan. At syempre yung si Trump at si Muding. At syempre yung ating XRP, mga idol. So, ayan. Nauubos na raw yung XRP, mga idol, sa mga crypto exchange, no? So pag-aralan nyo, wag ako yung basihan nyo para bumili, mag-hold o magbenta ng crypto, mga idol, no? Makulit lang ako, nag-upload lang ako ng video dito para mangulit, kaya huwag nyo akong pakinggan, pag-aralan yung sarili. So ayun, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutang i-like yung ating video, mga lodi, at sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, update, trending news, mga idol, NFT, crypto, subscribe na kayo sa ating channel. And syempre, check nyo yung link dyan sa mga baba description. Magandang araw sa inyo mga kapatid at what's up, subscribe to Clovis TV, subscribe to Diablo if you want to subscribe to me, it's the link in the description. Again, if you want to subscribe to me, it's the link in the description. And do you know what's my voice so fast? I need to get the egg and grow garden.